Mahalaga pa bang malaman ang damdamin ko? Tatapusin na natin ang relasyon natin kaya sa tingin ko, enjoy na lang natin kung ano man ang meron tayo. Sabi ni Mika at masuyong hinaplo sa mukha ni Jacob. Okay, naunawaan ko't hindi kita pipilitin. Hinintay niya na makatulog si Jacob sa kanyang tabi. Tinitigan niya ito, bigla bang kinakabisa niya ang bawat linya sa mukha ng binatang bumihag sa kanyang puso. Hindi pa man at panay ang hingi niya ng patawad. Lumabas siya ng kwarto, tinawagan si Ryder. Kailangang malinis ang trabaho nila upang hindi malaman ng pamilyang Cabral na siya ang mastermind ng pagnanakaw. Sinigurado niya na walang masasaktan sa buong pamilya. Hindi natuloy ang lakad ni Jacob kaya silang dalawa lang ang nasa mansyon habang walang lahat at nagtungo sa Cabral Farm. Araw ng Biyernes, ilang minuto bago ang operasyon. Tinitignan niyang orasan, wala siyang gagawin kung hindi ang makiramdam. Lumabas siya ng kwarto. Dahan-dahang sinaradong pinto. Narinig niyang mahinang hilik ni Jacob mula sa kama. Agad siyang lumakad pababa. Maingat hindi gumawa ng anumang bagay. Nagpunta sa ref at kumuha ng malamig na tubig. Isang minutong katahimikan, saka biglang namatay ang ilaw sa buong mansyon. Huminga siya ng malalim. Mabilis na pumasok sa kwarto. Ang anino niya ay kasabay ng mga yapak na halos walang tunog. Pagpasok niya ay tumama siya sa katawan ni Jacob at muntik na siyang mapasigaw. Niyakap siya nito ng mahigpit. Agad na alarmang utak niya. Kailangan niyang libangin si Jacob. Saan ka galing? Bulong nito. Nauhaw lang ako kaya uminom. Bakit kinawalan ng kuryente? Hindi ko alam. Pati generator hindi gumana. Dito ka lang. Titignan ko lang kung anong nangyari. Napakabilis ang tibok ng puso niya. Kailangan niyang gumawa ng paraan upang madistract si Jacob. Biglang hinawakan niyang kanyang ulo, dahan-dahang bumabagsak ang kanyang katawan habang nagkukunwaring nahihilo. Masakit ang ulo ko. Jacob, parang umiikot ang paligid. Aniya sa mahinang boses at napakapit sa braso ng binata. Bumagsak siya sa bisig nito. Pinilit gawing kapanipaniwalang hirap sa paghinga. Mahigpit ang kapit sa dibdib at para bang nawala ng malay. Ang goal niya ay mapalabas niya si Jacob sa kwarto. Mika, gising! Ano nangyari? Tinaas ni Jacob ang ulo niya. Sinubukang ilapat ang palad sa pisngi niya, kinakapa nitong kanyang pulso. Mabilis ang kabog ng dibdib niya. Hindi alam kung pupunta ba ng ospital. Jacob, hindi ako makahinga. Tulungan mo ko. Heto na ako. Huwag kang matakot. Kinarga siya nito at dinala sa loob ng sasakyan na tanging liwanag ng buwan ang naging tanglaw. Nakasubsob siya sa dibdib nito at umiiyak sa masamang ginawa. Habang ang buong atensyon ni Jacob ay nasa kanya, abalang mga kasabot niya. Sa room, dalawang lalaki nakaitim ang maingat na nakapasok. Si Ryder ang isa, kasamang tech handler nila. Bitbit nilang flashlight na may red beam para hindi pansinin. Pinuntirya kagad ng tech handler ang vault na bitbit niya ang gadget para sa digital override. Ang laptop ay mabilis itong dinampot na nilagay sa bag. Hello Lance, I need help. Magpadala ka ng tao dito sa bahay namin. Masamang kutob ko. Kahit security guards hindi lumalapit sa akin. Anito sa kabilang linya matapos siyang ibaba sa loob ng sasakyan. Mika, sandali lang at dadaling kita sa ospital. Napakapit siya sa braso nito. Hindi talaga ako makahinga. Hindi ako alam kung bakit. Aniyang tumingin sa relo. 2 minuto na lang samantalang sa kwarto ang tanging tunog ay mahinang pag-ikot ng digital override tool na nakakabit sa vault. Si Ryder ay tahimik ngunit alerto habang kasamahan niyang hacker ay abalang-abala sa pag-crack ng lock. 30 seconds, konti na lang. Bumukas ang vault. Gareth, nakangising sabi ni Ryder. Agad na kinuha ni Ryder ang laman at ilang thick folder seed USB at isang leather-bound notebook na tila personal file ni Jacob. Ukol sa mga operasyon. Mission complete. Let's move, ani Ryder. Nagmamadaling naglakad si Jacob sa dilim. Kailangan niya ang wallet. Medyo nakakunot ang noo, tila kinukutuban. Nang may makita siyang maliit na liwanag. Si Ryder at ang hacker ay papalabas sa sana ng bintana, ngunit dahan-dahang bumukas ang pinto. Bumungad si Jacob. Hoy! Sigaw nito, biglang kumilos ang hacker. Nagbuga ng smoke canister mula sa bulsa. Napuno ng usok ang silid. Mabilis na tumalon si Ryder palabas ng bintana. Tinatawag ni Jacob ang security guards ngunit walang sumasagot. Pero huli na. Sa oras na makahakbang siya sa bintana, wala nang 2 anino. Iniwan ng vault na walang laman. Nawala ang laptop na pamurang binata. Ngunit binalikan din kagad si Mika. Hawak ang flashlight. Galit na galit. Ngunit tila masino na siyang dalahin sa ospital.
Bigla siyang napabangon. Bakit? Ano nangyari? Mamaya ko na ikukwento sa'yo. For now, priority na madala ka sa ospital. Hindi na. Kaya ko na. Nahilo lang siguro ako. Ani ang umupo ng diretso at huminga ng malalim. May kausap sa telepono si Jacob. Maya-maya lang ay may mga pulis na dumating sa Cabral Mansion. Labis ang kabog ng kanyang dibdib. Sana ay malinis at walang sabit ang nangyaring pagnanakaw. Sa wakas, nakuha na nilang ebidensya laban kay Don Maximo. Ang kriminal na matagal na dapat na naikulong. Ani Ryder sa kasama. Walang duda, may account logs. Transaksyong may koneksyon sa trafficking at under-the-table dealings. Nasa pangalan ng dami corporations pero galing kay Don Maximo. Binuksan ni Ryder ang isang folder. Nandun ang mga larawan, kopya ng remittance at isang sulat kamay na tala mula kay Jacob ukol sa koneksyon ni Don Maximo sa bentahan ng pinagbabawal na gamot. Hello Mika, nasa kamay na namin ang mga ebidensya. Pero hindi pa tapos. Malamang hindi titigil si Cabral hanggat hindi niya nalalaman kung sino nagpaintulot ng pagnanakaw sa sariling bahay. Natitiyak kung papaimbestigahan niyang insidente. Ani Ryder sa kabilang linya. Nagkatingin na sina Ryder at ang tauhan. Alam ng lahat, walang takas sa kapatiran mob kapag nilabag ang kasunduan. Ang pagtatraidor ay katumbas ng kamatayan. Kinabukasan matapos ang pagnanakaw, ang buong mansyon ay nasa tensyon, nakatayo sa salang mga tauhan ng pulisya. Si Detective Lance, ang matagal ng kaibigan ni Jacob at isa ring opisyal, ang nangunguna sa investigasyon. May mga kinukuhang fingerprint sa mga gamit at ibabaw ng muebles at tinitingnan ng mga tauhan ng surveillance system na hindi rin nakaligtas. Naputol ang feed, eksaktong oras ng insidente. Pasensya na bro, pero kailangan naming i-process lahat. May dalawa kaming na-recover na footprint na mukhang hindi sa mga kasambahay ninyo. Malinis ang trabaho, mukhang inside info ang gamit. Ani ni Lance, natitiyak kong hindi to random na akit bahay. Target nilang vault at laptop, galit na sabi ni Jacob. May hinala ka na ba kung sinong posibleng may motibo? May listahan ako pero hindi sapat ang ebidensya. Lumabas ng kwarto si Mika, balisa habang pinagmamasdan ng kilos ng mga pulis. Pinipilit niyang kumilos ng normal pero kitang-kitang tensyon sa bawat galaw niya. Naka-jacket siya kahit hindi malamig. Tila gusto niyang itagong panginig ng kanyang katawan. Lumapit si Lance sa kanya. Micaela, tama? Pwede bang makausap ka sandali? Napalunok siya, pinilit ngumiti. Sige po. Ikaw ang tanging kasama ni Jacob bago mangyari ang pagnanakaw. May napansin ka bang kakaiba kagabi? Ilaw, tao sa labas, ingay. Wala naman po akong narinig. Ang alam ko, nawalan lang ng kuryente. Bigla po akong nahilo, kaya hindi ko na alam kung anong sumunod na nangyari. Nakakulot ang noo ng lalaki, bahagyang tumango. Nahilo ka? Oo po, masakit ang ulo ko, kaya dadalhin sana ko ni Jacob sa ospital. Hindi ko na nakita yung nangyari. Tinitigan siya saglit bago ngumiti ulit. Sige, wala lang. Standard questions lang naman. Salamat ha. Nang umalis si Lance, suminga siya ng malalim. Ilang minutong matapos umalis sa mga pulis. Si Mika ay nakaupo sa isang rattan chair, hawak ang isang tasa ng kape na halos hindi niya iniinom. Ramdam niya ang bawat segundo, hinihintay kung kailan siya lalapitan ni Jacob. At dumating na nga ang sandali. Lumapit ang binata, walang ingay, may dala itong baso ng tubig pero halata ang bigat sa paglalakad. Umupo ito sa harap niya, hindi kagad nagsalita. Mika, kamusta ng pakiramdam mo? Okay ka lang ba? Medyo okay naman. Anong balita sa investigasyon? Malinis ang pagkakagawa. Parang may inside job pero wala namang ibang taong nakapasok sa mansyon. Ang 5 security guards ay napatulog na mga magnanakaw. Kung ano man ang natangay, tsak naman na mapapalitan din yon. Ang problema, mga ebidensya ng kasong ninakaw. Parehong soft at hard copy. Sa akin pinagkatiwalang lahat ng mabigat na kaso pero naging pabaya ako. Hindi mo naman kagustuhang nakawin nilang ebidensya. Mika, may napansin ka bang kakaiba nang bumaba ka para uminom ng tubig? Matigas ang iling niya. Wala ako napansin kakaiba ng gabing yon. Ang CCTV wala bang nahagip? Wala. Sa dilim ginawa ang krimen, parang kabisadong bahay ng mga kriminal. Pero hindi ako titigil hanggat hindi nahuhuling mga dapat managot. Naiiling na sabi ng binata. Sinusurot siya ng konsensya, ngunit mas mainam na walang alam si Jacob. Kinabukasan ay bumalik si Jacob mula sa hindi natuloy na dinner meeting sa labas. Ngunit pagdating sa loob ng mansyon,
May napansin itong kakaiba. Naglakad ito paakyat at pagkaraan ng ilang hakbang sa terrace na aninag ng binata. Mula sa malayo si Mika na paalis. Sa gilid ng property, may naghihintay na tricycle na tila inarkila na nito. Agad itong bumaba upang sundan ng dalaga. Humintong tricycle sa isang maliit na cafe. Sa loob ay naghihintay si Ryder. Mika, may bago na tayong directive. Hindi na sapat yung fires lang. Ano pa bang kailangan nila? Akala ko isang mission lang para makapasok ng tuluyan sa kapatiran mo. Oo, opisyal ka ng miyembro. Heto ang bracelet na itim. Kapag may suot ka nito, ibig sabihin ay safe ka. Anitong inabot ang bracelet na gawa sa high quality plastic. Nalaki ang mga mata niya at agad na isinuot ang bracelet. Gusto na nilang pabagsakin si Jacob para tuluyan ng maburang kaso. Masyadong matibay ang si Cabral. Ayaw tanggapin ng bayad o areglo. O kahit pa may death threat, kaya pinapaligpit na siya. Hindi ko magagawa ang utos nila. Hindi ko kayang ipahamak sa Jacob. Mika, kapag umatas ka ngayon, ituturing kang traidor. Alam mo kung anong ginagawa sa mga traidor, hindi ba? Teka, bakit may ganyang utos? Hindi ba't walang masamang ginagawang kapatiran mob? Ang alam ko, proteksyon ang binibigay nito sa bawat miyembro. Mika, yan din ang akala ko noong una. Anyway, nandito na tayo at bilang baguhan. Ganito talaga. Huwag kang mag-alala, pinagbubutihan kong trabaho ko para mabigyan kita ng proteksyon kapag na-promote na ako. Hindi kita pababayaan. Isang palakpakan na dinig nilang dalawa mula sa likuran. Agad siyang napatayo pagkakita kay Jacob. Kumabog ang kanyang dibdib. Very touching. Ikaw palang inspirasyon sa trabaho ng mokong na ito. Tumayo din si Ryder at nagsukatan ng tingin ng dalawang lalaki. Pumagitna siya. Teka, huwag kayo mag-away, Jacob. Tara na, umuwi na tayo. Hindi, gusto kong makipaglinawan dito sa manliligaw mo. Ikaw, layuan mo si Mika. We're married, angin ni Jacob. Ano pinagmamalaki mo? Alam kong nagsasama kayo dahil sa kasunduan lang. Masamang tingin ni Jacob sa kanya na magsalubong ang mga mata nila. Masaklap ay napatingin ito sa bracelet nilang dalawa ni Ryder. Ano yung bracelet na suot ninyo? Couple bracelet? Anitong kinuhang pulsuhan niya. Halos hindi siya humihinga. Hindi dapat malaman ni Jacob na ganap na siyang miyembro ng kapatiran mob. Pagkatapos ng kasunduan nyo, magiging kami ni Mika, pangalas ka ni Ryder. Hindi mangyayari yan. I won't let her go. Oath, hindi ba't may first love ka? Bakit ang dami mong alam? Huwag mo nang guguluhin si Mika, idedemanda ka namin. Pilit inaalis ni Jacob ang bracelet sa braso niya. Wait, gusto kong bracelet na to. Bitawan mo ko. Aniyang nagpupumiglas. Tanggalin mo yan. Bibilang kita ng iba. Singhal ni Jacob. Matalim ang titig ni Jacob kay Mika. Bakas ang pagpipigil ng damdamin. Galit at matinding pagkalito. Sabihin mo nga sa akin, Mika. Anong meron sa inyong dalawa ni Ryder? Anang binata nang madala siya sa parking lot habang hawak pa rin ang kanyang braso. Napatingin siya sa gilid. Umiiwas sa mapanuring mata ni Jacob. Wala, nakita lang kami. Hindi ba sinabi ko na dati ko siyang manliligaw? Nakita niyang paggalaw ng panga nito. Na nagkita lang kayo sa isang tagong lugar na ganito? Tumakas ka para lang makipagkita sa dating manliligaw mo. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo kung sinong kinatatagpo ko. Ani ang nagpakita ng inis upang tigilan na siya ni Jacob. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Sa asawa mo? Anitong tila may paitang tinig. Peking asawa, correction. Ani ang humalukip-kip upang itagong panginginig ng kamay. Hindi nakasagot si Jacob at doon bumaba ang mga mata nito. Nahagip ang bracelet sa pulso niya ng itim na plastic band na pamilyar sa mga miyembro ng kapatiran mob. Alisin mong bracelet na yan, bulyaw ni Jacob. Hindi ko aalisin to. Bakit pa pinag-iinitan mo ang bracelet ko? Ani ang pumasok na sa loob ng kotse. Puno ng katahimikan ng sasakyan, nagmaneho si Jacob. Hawak-hawak niyang bracelet na matagal niya ng pinapangarap na magkaroon. Na para bang bigla na lang naging tanikala, nagpasya siyang alisin ng bracelet. Saka na lamang niya isusuot kapag tapos ng kasunduan nila ni isang buwan na lamang. Susunod ka din pala, ang dami mo pang sinasabi. Huwag ka nang makikipagkita kay Ryder, anitong nakatutok ang mata sa kalsada. Hindi siya kumibo. Sabi ko, huwag kang makikipagkita kay Ryder. Pinaimbestigahan ko ng kumag na yun, walang makitang impormasyon tungkol sa kanya. Maliban sa impormasyong pinapayagan niyang isa publiko. Mukhang hindi simpleng tao yung kinatatagpo mo. Jacob, kaibigan ko si Ryder. Kagaya ng pagiging magkaibigan niyo ni Pamela.
Hindi kita binabawalang makipagkita sa kanya kaya sana, hayaan mo din ako. Tutal 1 buwan na lang naman tayo magkakasama. Sino may sabing matatapos na tayo? Ako ang magsasabi kung kailan we will extend the contract. Walang dahilan para tumanggi ka. Magbabayad ako ng mas malaki. Nawalan siya ng kibo, hindi alam ko anong sasabihin. Then, kung gusto mong ma-extend ang contract, papayag ako kapag hindi ka na din makikipagkita kay Pamela. Hamon niyang alam niyang hindi kayang gawin ni Jacob. Okay, deal. Anang binatang parang wala lang. Lalaki ang mata niya. Hindi siya makapaniwalang papayag ito. Ngunit wala na sa plano niyang mag-extend ng kontrata. Lalayo siya upang masikasong paghahanap sa ama. Kailangan mawarningan niya si Jacob sa balak ng kapatiran mob. Hindi siya papayag na may masamang mangyari sa binata. Pagdating niya sa mansyon ay bumungad sa kanilang pamilyar na mukha ni Pamela sa garden. Masiglang yumakap si Pamela kay Jacob. Kanina pa kita hinihintay, malambing na sabi nito. Gumiti ng bahagyang binata. Jacob, I got you something from the conference. Naalala kita habang nasa exhibit ako sa Taiwan. I know you'd be interested. Inabot itong pasalubong ngunit imbis na masaya, si Jacob ay tila walang gana. Kinuha ito ng binata. Isang simpleng tangulang ang sinukli. Salamat, next time huwag ka na magabala. Napansin niyang kakaibang kawalang sigla sa tinig ng asawa. Dati-rati si Jacob ay parang nawawala sa sarili sa tuwing nariyan si Pamela. Pero ngayon, parang may nabago. Pwede ko ba siyang hiramin sandali? I'm sure pagod ka na rin, Mika. Baka pwede kaming mag-catch up saglit. Tumango siya, hindi na nagsalita. Ngunit bago pa siya tuluyang tumalikod papasok, biglang hinawakan siya ni Jacob sa braso. Hindi mo kailangang umalis. Wala kaming mahalagang pag-uusapan. Napahinto si Pamela, napalis ang ngiti nito sa sagot ni Jacob. Okay, maybe some other time. May gusto din akong sabihin na tayong dalawa lang sana. Alam ko na, how about mag-date tayo kagaya ng dati? Pwede kayong mag-usap, akit na ako sa kwarto at pagod din ako at gusto magpahinga. Aniyang nakangitit pumasok sa loob ng mansyon. Naiwan si Jacob at Pamela sa garden. Habang umaakit siya ng hagdan, hindi maalis sa isip niyang kakaibang kilos ni Jacob. Parang may nagbago. Napabuntong hininga na lamang siya tuluyan ng pumasok ng kwarto. Pagkapasok pa lang niya sa silid, hindi pa man siya nakakaupo sa kama, ay bumukas na muli ang pinto. Si Jacob, kasunod niyang pumasok. Bit-bit nitong pasalubong ni Pamela na nilapag lamang sa table at hindi pinagkabalahang buksan. Saglit ang katahimikan bago nagsalitang binata. Akala ko mag-uusap kayo ni Pamela. Hindi ko na pinatagal. Ayokong bigyan pa ng ibang kahulugan ng pakiusap ni Pamela. Napatingin siya sa binata. Hindi makapaniwala sa narinig. Dati, ang bawat galaw ni Pamela tila may kapangyarihan kay Jacob. Ngunit ngayon tila wala nitong epekto. Okay ka lang ba? Bakit hindi mo kinausap si Pamela? Wala naman ditong pamilya mo para mag-ingat na malaman nila na si Pamela pa rin ang laman ng puso mo. Mas okay ako kapag nandito ka sa tabi ko. Biglang lumundag ang puso niya sa narinig. Pero bago pa man niya matimbang ang mga salitang yun ay may kumatok sa pinto. Sir Jacob, dumating na pong alahero na pinatawag ninyo. Anong kasambahay. Tara, samahan mo ko mamili. Anang binatang napasunod na lamang siya. Bumungad ang isang matandang lalaki na may bitbit na itim na maleta sa sala. Pagkakita sa kanila ay binuksan itong malatang puno ng mamahaling bracelets, ginto, white gold, platinum at iba't ibang mga gemstones. Mamili ka na kahit ano't kahit na ilan ang gusto mo. Ayoko makikitang suot mo pang bracelet na itim. Jacob, hindi ko kailangan to. Pero gusto kong bigyan ka at sasama ang loob ko kung tatanggi ka. Pumili ka na. Hindi man ito sabihin ni Jacob ng direkta. Ramdam niya na sa simpleng kilos nito ay unti-unti nang humihiwalay ang damdamin ng binata sa nakaraan at papalapit sa kasalukuyan. Sa kanya, o isa lamang talaga siyang ilusyonada?